Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Ian Perez mula sa Big Singles Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Maraming salamat po sa inyong mensahe tungkol sa pagharap sa takot gamit ng panalangin. Handa na po ba kayong sagutin ang ating mga katanungan? Sa biyaya ng Panginoon Diyos. Okay, sinimulan na po natin, Pastor Bong. Pastor Bong, mali ba o kulang ba ang pananampalataya kung may takot pa rin kahit nagdadasal na? Ayan, dapat mo maintindihan bago sagutin yan, alamin muna ano ibig sabihin ng courage. Ang courage ay hindi kawalan ng takot. Ito ay the willingness to move forward amidst the fear. At itong ganda, huwag nagdadasal tayo, minsan hindi totally nawawala yung takot, but it gives us the confidence to move forward and to do what God tells us to do. Yan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ang pananampalataya is not the absence of fear. It is having a greater confidence in God. Maraming salamat for that, Pastor Bong. At para naman sa pangalawang katanungan, paano kung ganito, Pastor Bong? Kung paulit-ulit at patong-patong ang problema, paano namin mapapalakas ang aming confidence or kumpiyansa sa Diyos? Okay. Ang confidence natin ay sa katangian at relationship natin sa Diyos. Madalas, kung paulit-ulit at patong-patong yung problema, tanungin mo, baka naman may ginagawa ako na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kung saan kailangan ako magpalit ng pananim. Diba? Kasi ang Biblia, hindi, sabi niya, do not be deceived. God is not mocked. You shall reap what you have sown. Kaya minsan yung tanim mo ang mali. Kaya kailangan mong baguhin. Ang ganda naman, as you pray, hindi ka lang basta nagsasabi sa Diyos ng problema mo. Nakikinig ka rin sa solusyon ng Diyos na sasabihin niya sa iyo. Kaya sa panalangin, yung confidence mo doon sa pakikipag-ugnayan mo sa Diyos, sa kanyang salita, sa kanyang mga ginagamit ng mga guro para palakasin ang ating pananampalataya. So we keep our focus on Him, not on our situation. Okay, thank you for that, Pastor Bong. At para naman sa huling katanungan, masama bang ipagdasal ang hustisya at kapahamakan sa taong nanakit o nagkamali sa atin? Ayan. Alam mo, ang Diyos ay Diyos ng hustisya. So, hindi masamang ipanalangin ng hustisya. Ngayon, mapapansin niyo, ang Diyos natin ay ang ating tatay. Kung masama ang loob natin, nasasaktan tayo, hindi masamang magsabi sa Diyos. Total, siya naman ang sasagot kung ito ay dapat o hindi. Kaya lang, at least meron kang kaya mong ibuhos ang iyong nararamdaman sa iyong ama. Kaya kung mapapansin mo, ang Psalm 109, ang tawag doon ay imprecatory prayer. Naku, makikita mo paano manalangin si David na talaga parang papatayin yung kaaway niya, gano'n. Sinasabi niya yung niloloob niya. Tama ba yung panalangin o hindi? Hindi natin yun saklaw. Diyos ang nakakaalam nun. Basta sa atin, we can pour out our hearts before God because we trust in Him and He is our Father and we trust in His love. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. Pero bago tayo magtapos, nasa kalagitnaan na tayo ng 2025 at panahon na naman upang magkaisa sa panalangin at lalong makilala kung sino ang Diyos. Sa July 16 to 19, tayo magsama-sama sa CCF Mid-Year Prayer and Fasting at umaasa tayong lalakas sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagkilala sa Diyos sa pagpapanalangin ayon sa kanyang mga katangian. Magsama-sama tayo tuwing gabi sa pag-aanyuno at pagpapanalangin sa ganap ng 7:30 ng gabi mula sa ika-6 at ika-9 ng Hulyo dito sa CCF Center at sa mga satellite na malapit sa inyo. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!